magulang, no? Ang pag-uusapan natin, mainly, is yung character ni Enoch. Ano bang meron dito? No? Kayo ba, hindi kayo nagtataka? Sa lahat ng history, ng tao sa history, bakit ito? Bakit itong taong to ang unang-unang na-rapture? Bakit? Hindi ba nakakapagtaka? Na sa lahat ng tao sa buong mundo, sa earth, no, na nabuhay, pinanganak at naglakad sa soil, no, namuhay. Okay? Dalawa lang sila na na-rapture. Naka-experience ng rapture. At least for now. At least for now. No? Yan. Sino nga ba to? Si Enoch. Enoch's description for his disposition, faithful. Genesis 5:22. Enoch walked faithfully with God. Genesis 5:24. Enoch walked faithfully with God. Yet again, minention, no? Then he was no more. Okay? Notice, Genesis 5:22 and verse 24, inulit ang word na walked faithfully. Okay? Sa ibang particular na verses or ibang versions, actually, yung faithfully ay wala. Okay? May in-emphasize lang si NIV dyan. Okay? Na yung walk ni Enoch ay described as faithful. Okay? But, all in all, pag sinabi mong walk, kasi, sa ibang versions, pag sinabi mong walk, intended ng meaning yung faithful. Okay? So, kaya nilagay lang nito ni NIV itong faithfully kasi para mas maintindihan yung gravity, no, nung pag-walk ni Enoch. Okay? But all in all, no, etymology niyan, ang meaning lang din naman yan, no, is pag nag-walk with God, ang isang tao, pag dinescribe na he walked with God, faithful ka. Okay? Faithful ka. So, ganyan kamamaw to. No? Ganyan kalimaw to sa pananampalataya. Ayan. Walk. Walk with God pictures daily fellowship, agreement, and intimacy. Okay? Sino mga kasama niyong maglakad? Sino mga kasama niyong maglakad? Papunta rito sa church, palabas ng church, no? Palabas ng school, papuntang canteen. Okay? Yan. Mga kasama nyo magpaalam sa teacher pag iihi kayo. Ayan. Tapos pupunta kayo ng canteen. Di ba? Okay. Yung mga tao na yon, for sure, ay close sa inyo. No? One way or another, you agree with each other. Okay? Kasi nakasulat sa Amos, tingnan natin, do to walk together unless they have agreed to do so. Ba? Kapag ikaw may kasama and that person is very close to your heart, of course, there is something mutual between the two of you. Diba? There is something that you agreed upon. Okay? Ito, magiging kaibigan ko to dahil pares kami ng attitude. Ito, magiging kaibigan ko to kasi maasahan niya ako, maasahan ko din siya. Okay? There is something, no, in common between the two of you. Now, pag sinabi natin, when one man walk together with God, he agrees with God. He agrees with God. It's not the other way around. It's not the other way around, where God will agree with him. No. Of course, alam naman natin yan, na si Lord ang standard. And if one person, no, really gives himself to the Lord, he is agreeing to God's laws, standards, and outlook, no, sa buhay. Okay? Nawa ba natin? Sorry, ito kasi, actually, itong pag-aaral natin na to, malalim to. Okay? Marami kayong madidiscover ngayong araw, no, na pwedeng maging help sa pananampalataya ninyo. And I hope, no, napatuloy kayong makinig. Kahit baka maboring kayo kasi hindi ako magjo-joke ngayon ng marami. Hindi ako magjo-joke kasi mabigat tong usap natin eh. No, kung matulog kayo, no problem. No, it is the Holy Spirit. I pray that the Holy Spirit help you to wrestle with these verses. Okay? Kasi kahit ako, ang sakit ng ulo ko habang inaaral ko to. Ang sakit ng ulo ko.
Bakit? You'll find out later. Okay? Yan, Hebrews 11:5-6. Sabi, for before he was taken, bago daw kunin si Enoch, he was commended as one who pleased God. Wow. No, bago siya kunin, kinommend siya, pinuri siya na siya daw ay naglalakad. At of course, piniplease si Lord. Ngayon, a lot of prophets and men of faith like Enoch pleased God. But how did Enoch please God? Bakit nga ba? Paano? Paano? Kasi kulang na kulang yung verses, di ba? Ayun lang yung meron tayo. And Enoch walked with God and he was not. For God took him. Yun lang. Boom. Paano natin malalaman kung paano siya naging faithful? Unti-untiin natin. Try nating i-expand kung anong meron tayo. Now, enter the lineage. Yan. Enter the lineage. That is Adam and Eve's lineage. No? Lineage. Okay, so we have Cain. Ito, ibang Enoch po ito, ha? Okay? Ayan, Enoch, pangalawa, Irad, medyo, okay? And then we have Abel, syempre, namatay. And then Seth. Si Seth ay yung, sino po si Seth? Ang pangatlong naging anak ni? Actually, hindi pangatlo. No? Hindi natin sure kung pangatlo, pero siya yung naghawak, no, nung lineage papunta kay Noah. Okay? O, yan. Now, notice, si Enoch na doon sa line ni Seth. And from Adam, kung titignan nyo, siya ay pang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Pang 7th generation si Enoch. Okay? Pang 7th generation si Enoch. Now, sa 7th, no, meron kayong makikita na counterpart ni Enoch kay sa line ni Cain, which is Lamech. Okay? Lamech kayo. Oh, yan, Lamech. Okay. In the line of Cain, the 7th generation descendant is Lamech. Ngayon, anong meron dito? The thing about this 7th generation, mga kapatid, is this is an almost, no? Almost like a deja vu. Deja vu, alam mo yung deja vu? Yung parang alam mong nangyari na, no? Akala mong nangyari. It's a phenomenon where you think something has already happened, then it reoccurred, okay, in a particular time. Okay? It's almost like a deja vu of the characteristics of their great-great-grandfathers, Cain and Seth. Okay? Or in the same way, Abel. Okay? Or si Abel. Ngayon, nagmukha silang mirror of their predecessors. Okay? Bakit? Parang yung, kung nanonood kayo ng Naruto, ito, syempre, ibang konsepto to, ha? Pero halos magkapareho lang yung niya. Kung naalala nyo, si Indra tsaka si Ashura, sorry, ha? Kilala nyo yun? Di ba si Kaguya, tapos anak niya si Hagoromo tsaka si Hamura. Tapos si Hagoromo, Indra, Ashura, tapos parang reincarnation nila si Madara tsaka si Hashirama. Tapos reincarnation ni Hashirama tsaka ni Madara si Naruto tsaka si Sasuke. No? Ano ko lang, ha, parang in that particular term, no? Yung isen, no? Okay. Yung parang yung spirit, 'di ba? Doon sa Naruto, yung spirit nila nag-reincarnate. Pero we don't believe in that. No, we don't believe in that. But what we believe is, no, yung common traits because yung pag-aalaga ng family and things like that, and because of the spirit, leading of the Spirit of God, yung mga descendants ay of course nagkakaroon ng same characteristics as their predecessors. Okay? So kaya yan, ito si Lamech, ito si Enoch, at ang kanilang mga predecessors na si Cain at si Abel, na napag-usapan natin kay Ate CJ last time. O ngayon, Seth's name being placed, ang meaning ng pangalan ni Seth ay placed, kay nilagay. They gave him the role of being the replacement to his brother Abel, who lived faithfully. Siyempre, namuhay ng matapat. No? And as his older brother lived faithfully, so did Seth. No? Parehas lang po si Abel at si Seth na nag-live ng faithfully kay Lord. Okay?
Simply put, Enoch lived faithfully like Seth and Abel. And Lamech lived sinfully like Cain. No? Si Lamech ay namuhay, no, ng sinful katulad ni Cain. Or actually, it's even worse. It's even worse. Why? Lamech acted the first polygamy. Lamech acted with arrogance. Lamech acted with vengeance. Ayan ang mga malalang ginawa ni Lamech. Unang-una, siya ang nag-introduce ng polygamy o pag-aasawa ng dalawa o higit pa. Okay? Ayan o, si Ada at si Zillah. And he acted with arrogance. Pumatay si Lamech dahil merong sumugat sa kanyang lalaki at ayan, meron din sumugat sa kanyang batang lalaki. And ito, yung curse na ibinigay kay Cain, kung sino man, yung pumatay sa kanya magkakaroon ng 7 times sa punishment, niyabangan palalo ni Lamech. If Cain is avenged 7 times, then Lamech 77 times. Si Lamech mismo yung nag-declare sa sarili niya. Okay? Ganyan kayabang at ganyan kahilig bumawi, no, ni Lamech. Kaya ba mahilig kayong bumawi? Alam mo, itong Filipino culture natin, kung makikita ninyo, mabait kapag hindi kinante. Di ba? Ayun ang ano natin sa Pilipinas mabait ako sa mabait, pero pag inaway mo ako, yari ka sa akin. No? Huwag mong gisingin yung demonyo sa sa puso ko. Di ba ganyan? No? Ekis ka na, mga ganyan. Hindi lang ekis aawayin talaga Makikita naman natin yan. Sa mga kaklase nyo pa lang. Pag tropa-tropa, bait-bait, di ba? Tapos kapag nagkaroon ng away, siraan, parang lahat ng friendship nabubura. Nagkaroon na ba kayo ng ganyan mga friendship? O baka kayo yun? Bahala kayo. Hindi ikaw, Nero. Nakaganon lang yan. I mean, itignan nyo kung paano, no? Kung paano nagkakaroon ng spirit of vengeance dito sa Pilipinas. At ang nangyayari, although alam natin may mali yung ibang tao, but the vengeance, no, being vengeful will never be a justifiable character. Okay? Hindi magiging justifiable character yun. Bakit? Ang sabi ni Lord, vengeance is mine. Okay? So makikita ninyo, kamusta si Lamech? Mabait ba? Hindi. Okay? So it just goes to show na totoo yung character, no, na napasa doon sa dalawang generations. Okay? While Enoch, as mentioned by the book of Jude, 1:14-15, served faithfully as a prophet. Okay, si Enoch ay isang propeta. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of His holy ones to judge everyone and to convict all of them of the ungodly acts they have committed in their ungodliness. And of all the defiant words ungodly sinners have spoken against Him. Ano napapansin ninyo? No? In this verse, Enoch bravely proclaims the day of the Lord. May araw ang Diyos. Yun yung pinoproclaim niya dito. No? Si Jude sa New Testament ang nagsabi niyan. No? Where the righteous are with Him, and the unrighteous will be convicted. May araw. Ayun yung sinasabi ni Lord, na the vengeance is mine. Kasi there will be a time, no, that every soul will be recalled and will be put into judgment. Okay? This verse is particularly copied actually sa book of Enoch. Ito na, no? Itong verse na to, particularly copied from the book of Enoch. It is from chapter 1, verse 9. Ngayon, titignan natin, no? From the Holy Bible, of course, the inerrant Word of God, talon tayo ng saglit. Okay? Dun sa book of Enoch, which is considered one of the most mysterious books. Dahil nga, naglalaman to ng buhay ni Enoch. No? Actually, it's one of the considered apocrypha, okay, ng ibang mga religious sect. Ayan, Book of Enoch. My personal insights of the Book of Enoch. Sige, bigyan ko muna kayo ng insight, kaunti. Binasa ko yung chapters, actually marami, 100 plus. Hindi ko na nabasa lahat.
Pero yung mga unang 20 chapters, binasa ko siya. Okay? At doon sa first 20 chapters, no, it kind of clarifies the reason. Bakit hinayaan ni Lord yung flood? Or bakit inorchestrate ni Lord yung flood? Okay? Kung bakit ginudge ni Lord, no, yung mga tao nung panahon ng flood. Okay? It was like my, oh, I get it now moment. No, nagets ko na. Okay? We all know what happened in the flood, right? Anong meron sa flood? Lahat namatay. Puwera doon sa mga nakasakay. Okay? Lahat namatay, puwera doon sa mga nakasakay. People and livestock, all gone with just a few survivors left. When God shut down, no, the doors of the ark, everyone outside it were not allowed to enter anymore. Notice, what did I just said? It was God who shut the door. It is God who shut the door. Si Lord ang nagsara. Unang-una dahil sobrang laki nung ark, nung pinto nung ark na hindi kakayanin nyo nung mga tao. Naisara nila. Okay? So it is God who shut the door of the ark. No? Ano ibig sabihin nun? It was Him who told Noah to build the ark. And it was God pouring His wrath and judgment. Patay lahat ng tao. No? Patay lahat. Puwera doon sa mga kaanak ni Noah. Okay? At yung bawat pairs ng hayop. Tama po ba? Oh, yan. Patay lahat. Now, seems violent. Violent, diba si Lord doon? Ha? Seems violent? Yes. Looks violent? Yes. No? Or so we thought. Okay? Remember that it took Noah how many years to build the ark? Gaano kahaba? Randel? Hindi mo alam? Basa ka. Basa ka kasi. Pero ka, Basahin nyo yung Genesis, tatanda nyo na eh. Gaano katagal? Kasing tagal ng pag-iisip nyo? 120 years. Guys, listen 120 years. Binild ni Noah yung ark. Okay? After that, tsaka sinara ni Lord yung door ng ark. Okay? Sa tingin nyo kung merong mga naniwala doon sa flood, katulad nung ginawa nung Nineveh, sa pinreach ni Jonah, sa tingin nyo matutuloy yung flood? Sa tingin nyo, matutuloy yung flood? Parang kung paano nag-bargain si Abraham kay Yahweh sa Sodom at Gomorrah. Sa tingin nyo lang, answer this, no? Try nyo i-answer. Sa tingin nyo, kung nagbago yung mga tao, nagsisi yung mga tao, kahit hindi naman lahat, pero karamihan, tutuloy kaya yung flood? No? Yung considerable amount na hindi na sila magkakasya dun sa ark, no? Ano kaya ni Lord, no? Hindi natin sure. We will not be sure, of course. But I believe, andun yung mercy ni Lord kapag nakikita niya yung mga tao nagsisisi. But the thing is, after 120 years, no repentant people has been found. Okay? No seeker of God was not found. And that describes and that gives us the reason, no, of the extremity nung flood, na lahat pinatay, and even the innocent animals pinatay. No? Because no one repented, except no one believed, not just repented, no one believed the judgment of God. No? After 120 long years. Okay? Now, if you think God is being furious, without sufficient reason, I say it is the merciful God waiting for His people to turn back to Him, getting rejected. And as they reject Jonah, He finally executes His righteous judgment. It is God saying, enough is enough. Ganun lang kasimple. Okay?
Now, ano connection ito sa Book of Enoch? In the Book of Enoch, the reason of the flood is further specified. Ito yung sasabihin ko sa inyo tungkol sa Book of Enoch. Mas pinalawak niya yung ibig sabihin nung reason dun sa flood. Okay? The evil done in earth by humans, it is outright rebellious. Totoo. Violent na yung mga tao, no? Nung panahon ni Noah, kaya ginudge. Pero sa Book of Enoch, merong isang missing piece na merong isang parang missing link, no, na kinabit doon sa verse ng Bible. Okay? But it is not just worldly, it is at worst diabolical. Okay? Ano yung sabihin nun? Yung ginawa sa earth, it's not just worldly things. It is diabolical things. Ano yung sabihin nun? Demonic. Okay? Demonic. Devilish. Satanic. Okay? Because in the book of Enoch, anong meron? Evil acts aren't just committed by people, humans, but mainly orchestrated by supernatural beings, such as angels, the watchers na tinatawag, aka the fallen angels. Okay? And it came to pass, ito sa Enoch to when the children of men had multiplied, dumami na yung tao, that in those days were born unto them beautiful and comely daughters. Magaganda. Nakita ka na ng maganda? Ha? Nung panahon na to, sobrang ganda ng mga babae. And the angels, the children of the heaven, saw and lusted after them. And said to one another, Book of Enoch po ito come, let us choose us wives from among the children of men and beget us children. Sabi to ng Book of Enoch. Okay? Sabi ng Book of Enoch. Okay? Yung mga angels, supposedly magbabantay sa mga tao, they looked upon the beauty ng mga babae. At sabi dito, and said to one another. Ibig sabihin, nagkumpul-kumpul sila, nag-ugusap sila, pinlano nila to, bubuntisin natin, no? Yung mga tao. Okay? Chapter 7, and all the others together with them took unto themselves wives, naganap na. No? Yung ginawa nila. And each chose for himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them. And they taught, eto na, and they taught them charms and enchantments and the cutting of roots and made them acquainted with plants. Bukod doon sa pakikipag-mingle, pakikipag-sex doon sa mga babae na mga nilalang, ito pa yung ginawa nila. Okay? Tinuruan ng charms, enchantments. Okay, actually sa ibang mga verses, marami pa. Tinuro pa nila yung constellations, tinuro nila yung astrology. Fallen angels ang nagturo, base sa Book of Enoch. Okay? And they became pregnant, eto na, and they bore great giants whose height was 3,000 else. Sobrang laki. They bore giants. Giants. Something you think about giants? Ha? Oh, ito na. Ayan na. Oh. Etong giants na to, syempre si Goliath, no? Chapter 7. These giants consumed all the acquisitions of men. Kinuha lahat. Giant ba naman no? And when men could no longer sustain them, the giants turned against them and devoured mankind. After nun, kinain na nila lahat ng nature, no? I mean, from trees, birds, beasts, reptiles, lahat kinain nila. Okay? Then the earth laid accusations against the lawless ones. Something that you reminisce, no? Something that resembles yung pagkain ng tao. Ha? Yes. Ayan yun. Na actually, indirectly, pinapakita ng Nephilim. Nephilim ang tawag dyan sa mga sons of angels. Okay? Ayan. No? Yung pagkain ng giant ng Titan sa nanay ni Erin. No? Ganyan. Okay? Ang sinasabi ko sa inyo, the Book of Enoch, no?
has told us the story na parang ganito. Okay? Kasi hindi na, isipin mo ba naman tayo yung pagkain natin, maliit na portion lang. And comparable to their size, actually napakalaki ng size nila. No, napakalaki ng size nila. Yung pagkain natin, it cannot be sustained na maging pagkain nila. Okay? Kaya nangyari sa sobrang sa gutom nila, sa kawalan nila ng resources, pati tao, kinain na nila. Okay? That is the book of Enoch. No, that is the book of Enoch telling us. Okay? Oh, yan. So basically, mga kapatid, no? Sabi nga dito, there arose much godlessness and they committed fornication and they were led astray. Lahat ng mga tao, no, ay naligaw na. Okay? Sabi dito, may mga pangalan dito ng mga angels. Semjasa taught enchantments, Amaros resolving of the enchantments. Merong mga sumpa, tapos babaliin mo yung mga sumpa. Okay? Si Barak-Jal, astrology. Kokabel, the constellations. Ezekiel, the knowledge of the clouds. Arakiel, the signs of the earth. Napakahaba pa. At sabi dun sa dulo, as men perished, they cried, and their cry went up to heaven. Sa sobrang godless na nung panahon at sobrang hopeless. Isipin mo, may kalaban kayong giants. Anime lang to. Anime lang tong pumapalag sila Eren. Tapos sa dulo, di ba, siya pa nga yung giant, di ba? Oh. Di ba? Ay sabihin, yung anime, may palag pa kasi imagination sila. Pero dito, yung reality, dung Book of Enoch, tao, walang laban. Walang laban sa mga sa mga half human, half celestial beings to. Okay? So yan yung sinasabi ng Book of Enoch. But, isang malaking but, with all of these verses that seemingly enlightened me, we cannot really fully reliant dito sa book na to. Okay? Because this book is simply not included in the Bible. Baka naman, ako naiintindihan ko, my point, no? Maraming debates kung bakit hindi ito nasulat. No? Ako actually, para sa akin, I think kaya naman sanang isulat. But of course, I am not the judge. No, I am not the judge. Meron tayong, kung babalikan natin yung history, kung paano na-declare kung ano yung mga part ng Bibles at hindi, and ay nasa Council of Nicaea. Okay? So, pinagsama-sama lahat ng mga book na nakikita natin na may tamang historicity, apostolicity, okay, yung in line sa panahon nila. Okay? At itong Book of Enoch, hindi siya nasama. Bakit po? Mainly dahil tinatawag siyang pseudepigraphal. Okay? Or a falsely attributed work. But I really believe, no, hindi natin siya masasabing pure false. Okay? Bakit? Kasi binanggit siya sa Jude Binanggit yung verse ni Enoch, no, dun sa Jude 1. Okay? At ngayon, itong Book of Enoch, sinasabi ng karamihan na pseudepigraphal dahil nga, hindi naman talaga si Enoch yung nagsulat nito. Okay? But despite all of this, no, it is a very helpful information. Pero the thing is, no, I didn't say na yung sinabi kong mga verses sa inyo ay mali. Okay? I'm saying we cannot 100% absorb these writings and put them in the same pedestal as the Word of God. Okay? Ito yung Word of God, Book of Enoch, baba ka. Okay? But I'm not saying it's false. Okay? It has issues, of course, but I will not say ito ay purely false dahil binanggit si Jude. Binanggit ni Jude to. Okay? Magkaroon tayo ng tamang perspective. Okay? And when I said earlier that the Book of Enoch clarifies the reason, kinlaro niya yung reason, no? I don't mean to say that the Bible isn't sufficient. Okay? Hindi ko sinabing hindi sufficient yung Bible, no? Doon sa information, sa reason ng flood. Kasi, unang-una pa lang sa Genesis 6:11, sinabi na, the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Very similar doon sa sinabi ng Book of Enoch. Ay nga lang, it is specific and in details. Okay? Kaya mas naging clarifying siya sa akin. Okay? I don't know about you, but for me, naging clarifying siya. Okay? It just added to what is already there. Okay? For me, the Book of Enoch added me more background information to realize that Enoch
really walked with God. Iyon yung point, no? Kasi inaaral ko si Enoch, hindi yung Book of Enoch. So kailangan ko intindihin, ano bang meron kay Enoch dito sa Book of Enoch? At nakita ko, he walked with God talaga, faithfully. Actually, kung pagpapatuloy pa yung basa, si Enoch tinry, no, na hingian, maging mediator ng mga angels papunta kay God. Pero ang katotohanan, iba ang angel sa tao. Ang tao napapatawad. Ang angels hindi. Bakit? Isip nga kayo. Para gumana ang ating senses. Bakit hindi? Sa tingin nyo, bakit ang angels hindi napapatawad? Bakit ang tao napapatawad? O, tama. Oo, alam na yung tama at mali. Yes, may knowledge sila. No? And they saw the glory of God. No? Kasama nila si Lord eh. Kasama na nila si Lord, 'di ba? Pag umakyat sila sa heaven, third heaven, no? Sa sinasabi ni Paul, okay? Makikita nila si Lord. Nakikita nila at pwede silang kung uutusan silang bumaba, of course, bababa sila. Kung utusan lang umakyat ulit, makita nila si Lord. But the thing is, with all the knowledge that they have, no, about God and literally being with God in spirit, they still chose to disobey. Ganon. Yung dahilan, no, kung bakit hindi sila pwedeng mapatawad. And yung kamatayan ni Jesus, it is for humans. Okay? So kaya ganyan, no, sa Book of Enoch, sila ay nilagay sa tinatawag na Tartarus, na sinasabi din naman ng Bible. Okay? O, yan. Okay, again, Enoch really walked with God. Ang gusto kong malaman nyo na word no, for today is yung word na separate. Okay? Separate. Holy. Yun ang ibig sabihin ng holy. Pag sinabi mong holy, ang meaning nun, separate. Okay? Bakit separate? Everyone around him, from human beings to celestial beings, are corrupt. Yet, Enoch's focus is on God. And it is the supreme and sovereign God who preserved him. It is God who preserved Enoch. Naniniwala ba kayo doon? Si God ang nag-preserve kay Enoch. Si God ang nagbigay ng faith kay Enoch. Si God ang nagbigay ng indomitable spirit in the midst, no, of the corrupt world that he belongs, that he is in, but doesn't belong to. Okay? Walking with God is living faithfully regardless of the evil influences surrounding you. Sino mga evil influences surrounding you? Meron ba? Sinong may naisip? Tao. Bagay, ganyan. May naisip kayo? Sinong walang naisip? Nung tinanong ko kayo, walang naisip. Why? Because Satan is a great deceiver. Most of the time, the evil things are hidden in sweet coatings. The evil things are coated, no, in sugars, spice, and everything nice. Totoo yun, tama ba? Nakakala mo, it is for good, for fun, no? And, again, yung laging sinasabi, nakilala nyo yung sikat na porn star na babae? Si, kalimutan ko ang pangalan. Basta, nakita ko yung, niya, yung, na kay Boy Abunda ba yun? Yun. Hindi si Maria. Japanese si Maria Osawa eh. Basta yung yun. Alam niyo yung sinasabi niya lagi, ito yung tandaan niyo kapag sinasabi niyo to, no, malamang gina-justify niyo na yung mali niyong ginagawa. Wala naman akong inaapakang iba. Pag sinasabi niyo, pag narinig niyo yan, no, hindi ko sinasabi maging judgmental kayo, maging mapanuri kayo. So sinasabi. Pag sinasabi ng isang tao na wala naman ako inaapakang iba sa ginagawa ko, yes, that could be true. But the thing is, we are not living as the same standard as theirs. Ang pananaw nila sa buhay, basta wala akong inaapakang tao.
ang point of view natin, piniplease ko si Lord. Okay? Ang point of view nila, wala akong inaapakang tao. Ang point of view natin, we please the Lord. Okay? We want to please the Lord. We want to be like Him. Okay? At it could make a ton of difference, no, for us to say those words. Okay? Oh, yan. Now, another realization is that truth or not, ito, sana maintindihan nyo din. No? The book of Enoch opened the most often neglected reality of a spiritual war between the good and bad, the godly and ungodly, and the truth and lie. Ito yung katotohanan. Sa book of Enoch, habang binabasa ko siya, no, naintindihan ko, mayroong spiritual war na nangyayari. But I believe that Jesus has already won the war. Amen ba? No? Na si Lord ay victorious na sa laban, sa kasalanan. But still, people are being treated, no, as garbage sa ibang tao dahil hindi lang sa sarili nilang pag-iisip, but there are demonic influences na pwedeng mag-infiltrate sa mind nila. Okay, even depression, don't you believe? Ang iniisip nyo ba na demonic possession ngayon is yung wala-wala ng ganyan? Mga kapatid, ano ba iniisip nyo hanggang ngayon? Sa tingin nyo ba, hindi mautak ang demonyo para lokohin tayo na akala natin ganun-ganun lang kapag ganun-ganun lang. Tsaka ang masasabing demonic possession niya, no, it could be in different forms. I believe even depression is used by the demons. No, bakit ka magpapakamatay? In the first place. With all the blessings that you have, and I know there are very merong mga sitwasyon na talaga namang, no, sobra yung mga pinagdaanan ng mga tao, no. But in life we know that there's hope. No, there is hope. Bilang Christians may hope ka, 'di ba? May pag-asa ka, 'di ba? Kahit anong mangyari sa iyo. Basta huminga ka, alam mo may Diyos ka. Madali mang sabihin, alam ko madaling pagdaanan, pero andun yung katotohanan. Hindi ka iiwan. Hindi ka mawawala, hindi ka mag-iisa. Ayun yung pinapromise ng gospel. Even from this life to the next, you were not alone. Ayun yung sinasabi ng gospel. But the devil will always say to you, mag-isa ka, yung kasalanan mo, wala nang kapatawaran yan, no? Tapos laging i-bloat sa'yo kapag gusto ka magkasala, okay lang yan, papatawarin ka ni Lord. Ganyan ng devil, di ba? Pag in-influence ka, okay lang yan, papatawad ka ni Lord. Pag na-commit mo na yung kasalanan, wala ka ng kapatawaran. Accuser na. Okay? And how much, sa atin pa lang yung believers, how much more sa mga hindi nananampalataya kay Lord. Kaya sila nawawala ng pag-asa. You know that there is a spiritual war. Even right now. Here, sa pakikinig mo, may spiritual war. Makikinig ka ba? No, iintindihin mo ba yung salita na sinasabi sa'yo? It is not me. No, I believe it is not me who wants to deliver this message to you. But there is a spiritual war going on. Fight. Mga kapatid, fight. No? Fight. Let us fight. The good fight of faith. Okay? Now, but how about us? Yan. Reflection natin. Tingnan natin, ano bang meron kay Enoch? By faith, Enoch's godliness remained immovable when everyone around him aborted theirs. No? Yung pagiging makadiyos ni Enoch, hindi nawala. Hindi nauga. Okay? Nung panahon na sa lahat ng paligid niya, celestial beings, human beings, parehas, no, ng disposisyon na umiwas sa Diyos. Okay? Si Enoch, hindi. Lumapit siya sa Panginoon. No? Patuloy siyang nagtiwala sa Panginoon. Patuloy siyang namuhay. No, patuloy siyang namuhay na may kabanalan. By faith, Enoch preached the truth and promise of God's justice, salvation, and righteousness bravely and boldly.
sa gitna ng mga tao. Actually, kung titignan nyo dun sa Book of Enoch, ha, pinapagalitan ni Enoch yung angels. Pinapagalitan ni Enoch yung angels dun sa Book of Enoch. Okay? And even kung dito sa Bible, kung yung sinabi nga natin sa Jude, no, walang takot niyang ini-spread yung katotohanan. Na darating yung araw, lahat ng paghihirap mo bilang mananampalataya, may bunga yan. At yung buhay mo kung hindi ka mananampalataya, may pagbabayaran ka. Iyon yung sinasabi ng Book of Enoch. Okay? At ng Bible tungkol kay Enoch. Okay? And by faith, Enoch saw the spiritual war in the world. That we are not just physical beings. Most of all, you are a soul. You have spirit. Okay? You are not just a body. No? A girl trapped in a man's body. Hindi. No. You have a soul. You are a soul. You're not a body, you are a soul. Okay? So, iyan yung nakita ni Enoch. But how about us? Eto na, yung magandang tanong. Alam ko hindi, pag nasa labas kayo ng school at alam ko sa sarili ko, ganun din ako. No? Sa labas ng school, sa labas ng church, sorry. Sa labas ng church, marami kang taong mga kasama. Dati mong katawanan, dati mong kasalamuha. But most of them, I know, ayaw sa Diyos. Most of them, actually kahit estudyante ko, pagod na ako dyan sa Bible, sir. Ganun-ganun sila. No? May mga estudyante ako, gusto ng Bible study. May gusto dito pumunta ng school. Ng church. Sorry. Napag-interchange ko. No? Yung iba dito, mula sa school, ng estudyante ko, sir, punta tayo dito saan? Para makagala. Ganun. I know, yung ibang mga nila, yung iba naman gusto talaga, naghahanap talaga sa Diyos. Okay? But, kapag nasa paligid tayo ng mga hindi magagandang impluwensya, let us remind ourselves, maging katulad tayo ni Enoch, no? Maging katulad tayo ni Enoch, kahit gaano man kayo kasama, hindi ako makikisama. Okay? Kahit gaano kayo kasama, hindi ako makikisama. No? Jesus sitting with the sinners is not the same with Jesus tolerating the sins. Okay? Dapat maging ganun tayo. And of course, preaching the truth. Ito, isa pa sa naging ugali ni Enoch na dapat nating taglayin. Ito sinasabi ko. Sana, tandaan nyo to. No? Ito lang mismo. Huwag kayong maging indifferent. Huwag kayong maging indifferent. Ano ibig sabihin ng indifferent? Huwag kayong mawalan ng pakialam sa iba. Huwag mong isipin na namumuhay ka lang para sa sarili mo. Lahat ng desisyon mo para sa ilang. No. Huwag kang mamuhay na parang, huwag kang magdesisyon sa lahat ng sinasabi at ginagawa mo na parang sa tingin mo ikaw lang yung matatamaan at maapektuhan. No. Huwag mong gastusin yung pera mo na parang ikaw yung nagtrabaho para dyan at parang ikaw yung dapat lang mabigyan ng satisfaction dyan. And we know na hindi tayo masasatisfy ng money. No? Lahat ng actions natin, please, no, intindihin nyo, it is not just about you. Life is not about you. Hindi ka main character. Natatawang ako kanina, sinabi ko kay Maika diba? Ano ba yung sinabi ko sa iyo, bro, kanina? Yung parang may ibang, nalala mo? Nung narinig nila nung mga churchmate natin na si Pastor Enrico, parang may sinabi na merong nagsasabi sa iyo ng mga masama, ganyan. Sila, oo, ganun. Parang ang nagiging problema natin sa panahon natin ngayon, masyado tayo nagiging main character syndrome. Okay? Na pati si Lord, titiklop sa atin, no? Kahit Christian tayo, feeling natin main character tayo. Huwag na kayo magpanggap. Pare-pareho lang tayo. When I say tayo, struggle ko din. No? At being one of your kuyas, it is a big struggle for me. And it should be, a big struggle of yours too. Kasi our flesh really demands, full submission to the flesh. But we know we are not of the flesh. We are of God's Spirit. Diba?
So, kailangan, no, bilang mga mananampalataya, wala na sa isip mo na ikaw lang. Wala na sa isip mo na ikaw lang yung dapat mapasaya. Ikaw lang yung dapat meron. Hindi na dapat yun nasa isip nyo. Kung paano nagtulungan yung disciples, yung Macedonia, yung Thessalonia, no, na mga wala ng pera, ganun din dapat tayo. No? Kung paano ni-raise ni Barnabas yung mga tao, kaya siya tinawag na Barnabas. Ano yung meaning ng Barnabas? Encourager. No? Huwag kang mamuhay sa sarili mo. Huwag tayong mamuhay sa sarili natin. Gamitin mo yung resources mo, tumulong ka sa ibang mga tao. Gamitin mo yung talents mo, gamitin mo yung pang-serve kay Lord. Gamitin mo yung time mo. Time to pray for others. Very underrated. Praying for others. That's called intercession. No? Ito ang problema no? 'Di ba yung iba, yung mga Catholic, tinitira natin kasi pray sila sa iba, no? Yung mga padasal pag may patay, 'di ba? Pero tayo nung buhay pa, di pa rin naman natin pinapanalangin yung mga taong may sakit. Parang napaka-hipokrito talaga na natin no? Na tira tayo ng tira sa iba. Tira tayo ng tira sa reliyon nito. Pero sa iyo, yung something na required of you, you cannot really fulfill. Kaya dapat wala tayong pagmayabang, tayo mali, tayo tama, sila mali. Hindi Yung truth ba na meron tayo, na-apply natin sa sarili natin. And that alone, being selfless, that is one great attribute of God. Yung hindi niya inisip yung sarili niya. Now, looking at you, looking at us, anong meron ka ngayon? Anong laman ng Lazada mo? No? Saan mo naubos yung pera mo? Saan mo naubos yung time mo? Para kanino? Di ba? Saan natin naubos? Di ba dito lagi? Sa sarili. Don't you have any plans to pray for other people? Anong laman ng prayer life mo? Kaya ako na-challenge ako kay Pastor Rico kahit kanina Lagi niya binabanggit pinagpe-pray namin yung mga leaders. Men, leader yan, pagod yan. Si Pastor Rico. Di ba? Professor yan pupunta. Layo ng biyahe niyan. Ako wawa lang. Hindi ko mapag-pray si Presidente. Puro tira kay Presidente. No? Di ba? Do you pray for them? Do you pray for your church mates? Di ba? Di ba? Or let alone pray. Or let alone pray. Mga kapatid, magising ka. Ma-offend kayo, unfriend nyo sa Facebook, no problem. No problem. It is not my duty to please you. It is my duty to please God. It is our duty to please God. But I know, no, ito sinasabi ko sa inyo. Pag sinasabi ko to, hindi ko sinasabi sa inyo lang. Ang sinasabi ko sa sarili ko, kailangan natin lahat magbago. Ako, ikaw, parehas tayong may pagkukulang sa Diyos. Kailangan nating magbago. Kailangan natin to. May spiritual war na nangyayari ngayon, and we are still on our chairs. No? Thinking about what to eat, think about what to post on social media. How far have we fallen? No? How far have we fallen? That should be a very, a very sobering thing for you to reconsider in your life. Kapatid, masaya sa youth. Yes, I know it. No, masaya to. Wala akong sinasabing mali yung sa ginagawa natin. No, but never really. Wag niyong i-take for granted yung meron tayo. Yung Diyos natin. Let us not take it for granted. No? Do not live your life pleasing yourself lang. No? Totoo, kailangan, normal yan sa buhay. But, sana meron tayong reflection day after day. Tama ba yung ginawa ko? What thing, no? Anong bagay yung pwede ko sanang magawa na makatulong sa iba? No? Or are we really controlling everything, no? To be in line with our will? No? Sana andun yung point na kaya nating
tapatin yung sarili natin. Okay? Kasi anak tayo ng Diyos, amen ba? Amen ba? Kapag anak ka ng Diyos, may Holy Spirit ka eh. Basagin ka. Kanina nga ang kanta, pusong basag eh. Totoo naman eh. Basag naman talaga yung puso natin eh. Pag ni-reveal sa ni Lord yung mga kasalanan mo, no? Pagpapabaya mo, no? And all that, masasaktan ka. But, it is a very dangerous place pag wala ka nang nararamdaman. And it is a dangerous place to also feel, no, consistently sad. Hindi ka dinesign ni Lord na maging sad lang lagi sa kasalanan mo. Yes, nakakasad yan. But sana may pagpatagumpay. No, naway may pagtatagumpay. Okay? I am really getting ahead of myself here. No? Kasi marami pa tayong pag-uusapan, but please bear with me. Okay? Now again, ito yung meron si Enoch. Okay, by faith, Enoch's godliness remained immovable. He preached the truth. He saw the spiritual war. Ayan yung disposition ni Enoch. Good enough para gayahin natin? No. Ang hirap. Ang hirap. Okay? But we know God's grace is sufficient. Okay, next. After ng Enoch's demographics, Enoch's disposition, Enoch's departure. Alam na natin, what is his method of departure? Rapture. Genesis 5:24, then he was no more because God took him away. By faith, Enoch was taken from his life so that he did not experience death. Okay? This phrase, cryptic to some and prophetic to others, suggests more than just a peaceful death. Sinasabi dito, Enoch was taken away so that he did not experience death. The outcome shows divine approval so complete that Enoch bypassed death itself. He escaped death itself. And again, of all people throughout the history, only 2 men bypass death. Okay? His life, ito yung katotohanan dyan. Ang buhay niya, he stands as a type, a foreshadowing of something greater to come. And that is the rapture of the church. No? Yung buhay at pag-translate ni Enoch, no, from his life to heaven with God is just a foreshadowing of what is gonna happen to us. Sana. No? In God's appointed time. Which is the rapture. Now, rapture, though not explicitly or specifically named, is aligned with the scripture. Okay? Hindi, para yung Trinity, wala nakasulat na Trinity sa Bible. Okay? Wala din nakasulat na rapture, pero nakasulat sa Bible na merong konsepto niyan. Okay? For the Lord Himself will come down from heaven. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. No? Saan natin i-meet si Lord? Dito ba sa baba? No. Sa clouds, sa air. Okay? At yan, 1 Corinthians 15. Sabi dito, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, okay, we will be all changed. Okay? So, andyan yung konsepto ng rapture. The rapture, which is the transformation and catching up of all Christians to meet Christ in the air, will be secret, for it will be unknown to the world of unbelievers at the time of it happening. Okay? Now, hindi na natin patatagalin. Alam natin, meron tayong tinatawag na mid-trib, alam niyo yun, post-trib, no, pre-trib. Merong paniniwala dyan, no, na at a specific time, yung rapture, pagkuha ni Lord sa mga mananampalataya na buhay pa, no, ay may iba't ibang klase ng time. Yung iba naniniwala, bago magkaroon ng tinatawag na tribulation, paghihirap na kung saan darating na si Antichrist, no, yung mga pre-trib, sila ay naniniwala na bago pa man maghirap ang mundo, kukunin na sila. Okay? Meron naman naniniwala na mid-trib, no? Mid-tribulation. Sa kalagitnaan ng tribulation, ng paghihirap, bago yung sobrang paghihirap, kasi nahati yung 7 years maghihirap ang mundo. Pero sa 3.5 years, no, medyo mas madali pa daw yung buhay.
Okay? Kaya bago maghirap ng todo, kukunin na ni Lord yung mga ano. Ganun lang kasi, pinakasimpleng ano lang explanation lang to. And of course, post-tribulation, ang ibig sabihin, magsasama lahat ng Kristiyanong maghirap at sa dulo, saka kukunin lahat. Ano man yung paniniwala mo doon, no? Hindi natin ma-assure. Okay? Hindi natin ma-assure kung alin ang tama doon. Meron pa ka naniniwala, magkakasama yan. Merong pre-trib, may maiwan na remnant. Okay? Yan. But the thing is, no, ang bigger question is not when. The bigger question is the rapture and you. No? Rapture and you. What you should be reflecting of this powerful event. Ano ba dapat yung pag-isipan nyo dito sa rapture? Okay? First, no one including you knows when this will happen. But the signs of the end are showing. The signs of the end are showing. Tingnan nyo maigit to. 2 Timothy, men will be lovers of themselves. Moral, no? Moral corruption. Okay? Moral depreciation. For men will be lovers of themselves, lovers of money. Mag-bingo card kaya tayo, no? Check natin isa kung ano, no? Proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful. Mapagpasalamat ba kayo? Unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, no? Backburner, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ito malupit sa inyo, mga churchgoers, having a form of godliness but denying its power. And sa inyo mga nagba-Bible study at nag-aaral ng salita ng Biblia, always learning but never able to come to the knowledge of truth. That is a big strike in the head sa ating mga Kristiyano. One way or another, may makikita ka dyan. Kung wala ka nakita, mayabang ka. Mayabang ka. Hangal ka. Sige, ako na magsasabi sa iyo, tanga ka. Kung wala kang nakita sa iyo dyan sa sarili mo, tanga ka. No? I'm not sorry for the word. Gisingin ka ng banal na espiritu, tanga ka. Okay? Nagtatanga-tangahan ka. Huwag kayong magpanggap. No? Meron ka dyan. Ako, at least 5. Diyan. Alam ko sa sarili ko, at least 5. Kanina nga, binabasa ko, ako ba to? Ang dami ko nang alam, tapos ganito pa ako kapunggok spiritually? Bakit hindi? Ikaw nakakaalam sa sarili mong buhay, Kristiyano. Diba? I could have done so much more. I could have reached more people, but I decided not to because of my own depravity. No? With my tangang heart, bubo. No? Ang tanga-tanga ko. Ganun lagi. No? Kaya pag tinitingnan ko itong mga verses ito, am I really here? No? Ako ba to? Ako ba to, Lord? Ganyan. Sana maging tayo. Wag tayo maging pessimist, but let's be realistic. Alam mo kung anong pinagagawa mo sa buhay. Alam mo kung anong binabaliwala mo. Okay? At pag nakita mo yan, wag mong pagtakpan. Ay, di ako yan. Pag tinignan mo yan, lovers of money, ay si ano yan. Wag yung iba. Turo ka agad ng iba eh. No, wag ka tumuro ng iba. Tingnan mo yung sarili mo, reflect. No? Oh, yan. Ikaw ba to? Ang dami mo nang alam sa Bible. Puro discipleship, puro Bible study na tayo. Oh, di ba? Ikaw ba yan? Having a form of godliness, may praise Jesus. Ganyan. Tapos punong-puno ng hatred. Ganyan. So, let us be realistic. Let us be humble, be honest and humble. Ayan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Even with the Christianity that is presented to us today is full of conceit, full of pride. Okay? Next, tingnan nyo na. Maraming nangyayari, hindi lang moral. Luke 21:20, when you see Jerusalem being surrounded by armies, you will know that its desolation is near. Ano yun? Ano daw meron? Kapag napapaligiran na si Jerusalem ng kaaway. Hello? Gas. Oh my gas. Ano?
What's the reason? What's the reason, bra? Ah. Matthew 24:14. Oh, ito maganda. Ito maganda. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then, the end will come. Hoy. Grabe, di ba? Oh, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world. Sa tingin niyo, paano mapipreach ang gospel sa whole world? Nung panahon nila na mga wala pang internet ngayon. No, paano ngayon meron tayo lahat may gadgets na. Bilang na lang yung mga tribong, mga wala pa talaga. But we have the internet, no? We can use that para ma-spread yung gospel. Ay, Kuya Bon, ayoko. Hindi ako mag-i-spread kasi ayoko pa yung ma-end eh. Huwag naman ganon, no? Huwag naman ganon, okay? Sabi nga sa Bible, Maranatha. Ano yung sabihin ng Maranatha? Come, Lord Jesus. No? Balik ka na. Para maranasan na natin yung comfort sa buhay. No? Yun yung dapat nung i-look forward lagi. Nababalik si Lord. Kukunin ako. Ganon. Okay? O yan. So dapat mas maging eager tayo mag-share ng gospel. Pero iyan yung katotohanan. Malapit na ang katapusan pag na-preach sa lahat, sa buong mundo. Okay? Yung gospel. But dito, Daniel 12. Tingnan nito ha. Seal up the book until of the time of the end. Well, when many will rush here and there and knowledge will increase. Alam nyo, sobrang laki ng yung pag-increase ng knowledge has significantly multiplied nitong mga last years. Tingnan mo yung AI pa lang. Tingnan mo lang yung AI. No? Dati yung library, no? Pupunta ka sa library, may kailangan kang information, hindi ka pa sure kung makakuha mo yung information mo after reading lots of books. No? 'Di ba? Pero ngayon we have internet, everything is given kahit pagtatanong mo ng simple. Actually, magagamit nga yan si AI sa sa mga kasamaan ng mundo natin. Okay? But sobrang dami na nating alam ngayon. Sobrang dami. Mamaya papakita ko pa sa inyo kung ano example. Kay Matthew 24:14. Yun na rin pala yan. Okay. O yan, tingnan nyo. Sample ha, sample. Dati, wala to eh. Pang ano lang to eh. Pang isip-isip lang to eh. No? Di ba sa panahon natin ngayon, mayroong gadgets, consumables. Tapos ano nangyari? Thank you, Babs. Bigay sa akin ni Kuya Christian nyo. Ha? Mga technology, wait lang kita. Di ba? Ano to? Yung technology, wearables na. Okay? Anong next? What's next? Elon Musk plans high-volume production of Neuralink brain chips. Kailan yun si Mr. Beast? Nilagay niya to sa video niya, oh. Ayan, oh. A computer chip surgically implanted into the brain that can translate the signals into movements. Hindi mo na kailangan mag-mouse, magkamay, utak na lang. Utak na lang, bro. Utak na lang, ibig sabihin, kaya na niyang ayusin yung, kaya nang makita yung command ng utak mo. Ito, wala akong sinasabing ito na siya. Okay, mga kapatid? Wala akong sinasabing ito na siya. No? Pero nabanggit naman sa 666, di ba? Ha? Na kapag wala kang tatak sa kamay mo at sa utak mo, ay sa ulo mo, no? Ay hindi ka makakabili ng mga kailangan. Okay? I'm not saying na ito na yon. But we are being programmed. Yung term na normalize, nino-normalize na siya. Sa una, gagamitin nila sa mabuting paraan para makatulong sa pamayanan, ganyan. Para hindi kawawa yung ibang mga taong paralyzed. Okay? But what do we know? What do we know? AI pa lang eh. Tutulong yan para sa sibilisasyon. O tingnan mo, ang daming graduates na hindi marunong magbasa dahil in AI lahat. No? Ito yung isa sa mga naisip ko eh. Nung mga nakaraan, habang nagre-reflect ako sa buhay, ang desisyon natin parang mga gamot yan. Parang mga gamot yan. Ang lagi nating pagkakamali, pili tayo ng pili ng may malaking side effect. No?
desisyon ka ng desisyon na akala mo masusolusyon mo yung problema, pero mas masakit yung after effect niya. Parang parang, wag na nga. Next. Haba pa ako eh. Next. Yan, makita naman natin to lahat. Ito, tanungin ko lang kayo. Aware kayo sa Epstein Files? Anong meron sa Epstein Files? Ha? Child molestations, child rape, okay, yan. Actually, kung makikita nyo lang kung gaano ka-biblically accurate yung mga nangyayari ngayon. Ginagaya lang nila yung ginagawa ng mga tao dati. Okay? Pinapatay nila yung mga tao, yung mga bata, no? Sabi nga doon, kapag ang isang tao or isang maliit na bata ay nakaramdam ng fear, merong substance or chemical sa katawan niya na lumalabas during his adrenaline rush, no, na nagpapabata sa tao. Okay? Anti-aging properties, ayun yung sinasabi. Kaya, isa sa mga ginagawa ng mga, bukod sa minomolestya, pinapatay talaga nila yung mga bata. Okay? Dahil yung blood nila, meron ng anti-aging properties. Umiinom sila ng dugo, no? And that is not just, oh my goodness, that is just the surface, no? That is just the surface. Tsaka si Epstein Files, isa lang yan. Isang tao pa lang yan. Kung sa tingin nyo mabait yung Hollywood, kung sa tingin nyo mabait yung WHO, no? Hindi ako, ang sinasabi ko dito, para akong conspiracy theorist, tama ba? Para akong nag-i-spread ng misinformation. Pero just look at it. Ang mga tao sa panahon natin ngayon, magaling manloko. Just as Satan is. No? Sasabihin nila para sa peace. Sasabihin nila para sa development. Even the United Nations. Yun ang sinasabi nila sa SGD. Ito yung SGD, Sustainable Development Growth, na sinasabi ng United Nations, may 10-year plan siya hanggang 2030. Isa sa mga plan ng SGD, no, ng United Nations is yung digitalization. Pag sinabing digitalization, lahat ng information mo kukunin at ilalagay sa isang particular na server at lahat tayo magkakaroon ng ganon. What does it mean? Pwede tayong mangyari yung pera natin ma-digitalize na lang din. Ano ibig sabihin nun? Wala ka ng cash, ibig sabihin wala ka ng purchasing power. Kasi sila na yung may control doon sa pera mo. Okay? Sila ang magtatrack anong binili mo, saan ka bumili. Isipin mo na lang yon. Diba? Isa sa mga ginagawa nila yun ngayon. Okay? That is the prophecy is unfolding right before our very eyes, paunti-unti. But, tayo, puro malupiton. Ganyan pa rin, diba? Diba? But we really should know more about this. Alamin nyo, maging watchers kayo. Hindi yung angels maging watchers kayo. Tignan nyo kung ano nangyayari sa mundo natin. No? And with all this, di ba nagsimula lang naman yan sa pagsasabi na na tawag doon, okay lang naman yan. No? Sa pagpapabaya, no, itong mga tapos sabihin, tolerate, di ba? Tolerate, love. Love is love, tama ba? Sabi nila. Love is love. E di kung mahal ko ang pagpatay, tanggapin mo ako. I love murder. Accept me. Diba? Ito, si Sam Smith, sa Hollywood, diba, lahat ng music, tapos sasabihin nila, anong sabihin nila? For artistic expression. Lahat umiikot. Ito, of course, violence. Abortion. Ano bang leading cause of death? COVID? No. Cancer? No. No? Diabetes? Marami yun. Pero, no. No. Abortion, number 1. At hindi nilalagay yan sa statistics. Tapos sasabihin, conspiracy theorist ka naman eh. No? Diba yung Epstein Files, conspiracy theory lang din dati. Until proven true. Ano ginagawa? Tinatakpan ng gera. Diba? I mean, just look. The world cannot be trusted. At ang sinasabi ng world natin, there is no hope. Inantandaan nyo, no?
We are giving false hope, but the reality, you will have no hope. Isipin nyo ha, ito na yung nangyayari na sa paligid. Hindi natin to hindi naranasan to nung mga dating panahon. No? Yung marami ng alam sa paligid. Yun, walang nakaranas noon, tayong generation lang. With all of these realities na nandito sa paligid natin. But what are we gonna do with this? Anong gagawin natin dito? Hayaan lang ba natin? Or gagamitin ba natin itong mga katotohanan na to para magkaroon ng empathy sa mga tao na makilala nila yung hope na parang binibigay nito as false. Okay? Sasabihin nila, hindi naman kailangan yung religiosity sa human rights eh. Kaya ganyan ginagawa nila, 'di ba? Ayun yung sinasabi ko sa inyo, wala ka namang tinatapakang iba. Iba 'yon sa piniplease ko si God. Kasi God, is not about knowing God is not about knowing right and wrong. Knowing God is knowing about what is good and what is best. Okay? And what is yung seemingly good. Okay? Na nagpapanggap. With all of that, sa lahat ng marami pa. Even the government, kinokontrol, the prices. Di ba, kung makikita natin sobrang taas sa Pilipinas, yan, lahat sila, pinagkakaisahan tayo. Yun ang katotohanan dyan. Hindi ko sinasabing maging kayo, maging anti-government, mamatay kayo lahat dyan. Hindi. Ang gusto ko na maging response nyo, mga kapatid, magising kayo sa katotohanan na hindi ka sigurado dito sa mundong to. Kahit mag-aral pa tayo lahat, pag nagkaroon ng gera, wala yan. Lusaw lahat ng pangarap natin. Pag nagkaroon na naman sila ng bagong COVID, na kung titignan mo dun sa Epstein Files, sinasabi nila, kailan natin ipaplano ang next pandemic? Di ba? Walang kasiguraduhan dito. Lalo kung Christian, mas malawak na dapat yung perspective natin sa buhay. Everything can be changed in an instant. Everything, even the evil, can present itself as an angel of light, katulad na nakasulat sa 2 Corinthians 11:14. So, pwedeng magpanggap na okay, pwedeng magpanggap na maganda at beneficial yung mga bagay-bagay. But, be discerning, mga kapatid. Be discerning. No. Kasi sinasabi ni Lord, alam nyo, Matthew 24:42, therefore keep watch. Because you do not know on what day your Lord will come. Ang tanong ko sa inyo, one day, mag-decide si Lord na ito na, ma-rapture ka. Maaabutan ka kayang faithful? Or maabutan kang distracted? Maabutan kang walang pakialam sa paligid mo? Walang pakialam sa will ni Lord? Walang pakialam sa mga souls na nangangailangan ng salvation? Sabi diba, the harvest is plentiful, but the workers are few. Maabutan ka bang pinagpe-pray mo yung mga tao sa paligid mo? Maabutan ka bang ginagamit yung resources mo for the glory of God? Maabutan ka ba ni Lord na naglilingkod sa Kanya? That is one of the biggest questions you have to consider today. Okay? For the conclusion, sorry, sobrang haba. Ang tagal ko lang talaga hindi nag-preach. And this is a very deep topic, Ang bottom line, Hebrews 11:6, after banggitin yung buhay ni Enoch, sinabi dito ni writer ng Hebrews, and without faith, it is impossible to please God. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo mapapasaya ang Panginoon. Because anyone who comes to Him must believe that He exists. And, wrestle with this, He rewards those who earnestly seek Him. Wrestle with this. Wrestle. Sabi ni Pastor Enrico kanina, tuwa talaga ako kanina kasi ako yung nagtaas Merong 4 quadrants daw, di ba? Ng reader. Reader na mabilis magbasa, naiintindihan agad. Reader na mabagal magbasa, pero naiintindihan naman. Ako sa quadrant 3. Mabilis magbasa,
sinabi sa amin kahapon. Katulad din ng sinabi sa amin sa training namin sa BBS kahapon, nila Andoy, nila tiniro nyo. Yung, yung pag-Bible up natin, yung verse for the day, consume na lang. Hindi na pag-meditate. Tama? Ganun na yung nangyayari sa atin. Dapat daw wag ganun. AI, sabi nga, hindi ko alam ang sagot, pero madali ko makukuha yung sagot. Okay? Hindi na tayo nagkakaroon ng internal thinking. Puro external na lang. We are letting AI do the job that we are supposed to do. Yung pag-iisip. Okay? So, even sa pagbabible study natin, pakikipagniig natin sa Panginoon, ganyan yung nangyayari. Okay? So, again, sabi dito kasi, He rewards those who earnestly seek Him. Okay? Hinahanap mo ba si Lord? Kapatid, hinahanap mo ba si Lord? By faith, Enoch walked in the ways of God in the midst of a crooked and perverse generation. The life and translation of Enoch display not only how it is that we come to please God, but also what the reward is for those who live and seek God by faith. Sabay-sabay nga natin banggitin ito. 1, 2, 3, go. Sana tumatak sa inyo yan. The reward is God Himself. Mga kapatid, no, huling bilin, put your sensitivity hindi sa sarili nyo. Huwag kang maging sensitive dahil pag nasaktan ka, ganyan. No? Huwag. Ang sensitivity nyo, ilagay nyo sa tamang lugar. And that is sa will ni God, sa spirit ni God. Intercede. Huwag na kayong mamuhay sa sarili nyo. Pag-pray nyo yung iba, tumulong kayo sa iba. Kasi one very doubtful characteristics yan ng pagiging Christian no? Kapag Christian ka tapos sarili mo lang pa rin, ganun. Laging wag. Intercede for other people. Pag-pray mo ibang mga tao sa paligid mo. Tulungan mo ibang mga tao sa paligid mo. Wag puro ikaw. Wag puro ikaw. Sa selfie mo, sa TikTok mo, sa ano mo, wag puro ikaw. Wag puro ikaw. Bigyan mo naman ng Diyos. Ibigay mo sa Diyos, no? Ibang tahimik sa holy Hindi ibig sabihin ng tahimik ka, okay ka. No. Hindi ibig sabihin tahimik ka, mabait ka. Hindi ganoon. Hindi ibig sabihin na wala kang post sa Facebook, mabait ka na, ganyan. No, wag mong ikahiya si Lord. Wag dati ikahiya, post mo sa Bakit? Ba't hindi kayo nagpa-post ng godly sa Facebook? Tanong ko nga kayo. Ba't hindi kayo nagpa-post ng godly sa Facebook? Ba't nakakahiya? Hindi kasi meme. Yan. May times din na gano'n ang nararamdaman ko. And I understand. Pag nakikita mo na yung buhay mo hindi nag-i-inline sa sinasabi ni Lord, talaga naman. No. But, no. Understand na it is not about you. Hindi tungkol sa iyang pagpapost mo ng tungkol kay Jesus yan. Lagi kong iniisip tama, marami akong kasalanan. Pero itong pinopost ko, hindi to para sa akin. No? Lahat ng mali sa akin yun. Lahat ng tama sa Diyos yun. Okay? Kung may kapuri-puri akong ginawa, si Lord yun. Kung may mali akong ginawa, akin yun. Okay? Ngayon, regardless of your judgment, that truth cannot be shaken. Yung truth ng Bible, andyan yan. Ako, sige, kung masira ka sa buhay ko, sa testimony ko, pasensya. Okay? Pero alam ko marami akong pagkakamali at patuloy ako nagpapaayos because that is how Christianity works. You will not come out perfect after that prayer of salvation, but you will come seeking God more and more. Okay? And again, the reward is God Himself. Pray earnestly, struggle, wrestle with the Scripture, confess, repent. At with all of this, pinaka-conclusion ko, Enoch, ano yung sabihin pag nagwo-walk with God? Pag nagwo-walk, merong steps, di ba? So walking with God is entrusting God with your every step.
Okay? Let us pray. Lord, salamat sa oras na ito, pinupuri ka namin sa oras na ito. Salamat sa mahaba man, pero alam ko makabuluhan, and Lord, thought-provoking, Panginoon, na oras namin sa pag-aaral ng buhay ni Enoch. And Lord, alam namin, hindi kami ganon makaka-relate sa holiness, sa kabutihan na meron si Enoch, na binigay mo, Panginoon. But Lord, sa buhay namin, alam mo kung paano kami kakatagpuin. Alam mo kung gaano kami kahina sa oras na ito. Alam mo kung gaano ka namin kakailangan. So Lord, we pray na ngayon, nalaman namin, Panginoon, yung aming mga kakulangan. Tulungan mo kami na mamuhay. Alam namin na after namin makita yung aming karumihan, ay wala kaming ibang dapat gawin kundi tumakbo lang ulit, Panginoon, sa iyo. Kaya Lord, nilalapit ko ang bawat isa na maibigay yung aming sarili sa iyo, Lord. Alam mo, Panginoon, yung aming mga pagkukulang, and we know na ikaw din yung magpapatawad sa amin at magbibigay sa amin ng fresh start. Lord, we pray for the revival of this youth. We pray na patuloy mo kaming pag-igtingin sa pananampalataya, paalabin mo, draw us close to you, O Lord. Wag mong hayaan na maging masaya lang kami, Panginoon, but Lord, tulungan mo kami magkaroon ng impact. Hindi lang dito sa church, kundi even outside this, even outside Eastwood Residences, Lord, even outside Montalban, tulungan mo kami na mamuhay kami as light, as you lived, as the light of the world, Lord. Alam mo, Lord, yung bawat paghihirap namin, bawat panghihina namin, Lord, tulungan mo kami, tulungan mo kami, tulungan mo kami. Wala kaming ibang masasabi kundi tulungan mo kami. Dahil karamihan sa amin, Lord, ay very negative sa aming situation na hindi kami magbabago. But Lord, help us to understand that there is hope in you. To understand there is revival in you. So Lord, we pray and we ask that you intercede for us, Lord. Lord Jesus, Lord, we speak your name, we speak the mighty name of Jesus in every part of our lives, na ikaw, Panginoon, ang mag-fill sa amin, that we may be able to withstand every struggle, every pain that this life will bring. Continue, Lord, to bless us. Continue, Lord, to keep us, to sustain us this afternoon. And this is what we pray in Jesus' name. Amen. Ayan. So, thank you po.